Hindi maikakaila na maraming Pinoy sa abroad ang naapektuhan ng pandemya. Kaya bahagi ng misyon ang kalinga at malasakit assistance ng Duterte administration na layong ibalik sa Pilipinas ang gustong umuwi. 234 overseas Filipino workers mula sa Kingdom of Bahrain at United Arab Emirates ang inuwi ng delegasyon noong bagong taon. Iba-iba po talaga yung composition may mga ng ating mga kababayan, pero makikita natin ngayon very significant tong flight na to kasi ang dami nating mga babies. So parang kanina ang kukit pa nila. Kasama namin silang sinalubong ang 2021 sa gitna ng himpapawid. Salubungin mo natin ang bagong taon ng hindi lang pag-asa, but with vigor and vitality. 3, 2, 1, Happy New Year! Batid nila na ang kabuluhan ng bagong taon ay bagong buhay dito sa Pilipinas. Mga mahal kong kababayan na sa Bahrain, I am pleased to join you all today. Malayo man kayo, alam ninyo na kayong lahat ay malapit sa puso ko, lalo na ngayong 2020, a year of many challenges. Salamat po rin kay Tatay Duterte. Mas natutuwa ako sa lahat ng ginawa ni Presidente natin. Masayang-masaya kasi makikita ko na yung mga anak ko at makikita ko na rin ang bansa natin. Alam ko ang sakripisyo ninyo sa gitna ng panganib na dala ng COVID-19. Saludo ako sa inyo, mga kababayan. You are heroes and you are inspirations. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year! Welcome home! Ito po ang mga repatriates mula po sa ika-6 na pong chartered flight at repatriation flight ng gobyerno. Ito rin po ang unang repatriation para sa taong 2021. Pero hindi po nagtatapos dito ang pagtulong ng Duterte administration sa atin pong mga kababayan. Tuloy po yung pagkalinga at pagmamalasakit hanggat hindi po natatapos ang problema ng ating pong mga migrant workers sa iba't ibang panig ng bansa. Sa mga hindi po nakakaalam, tayo po ang may pinakamalaking repatriation program sa buong mundo. Yung iba pong mga bansa, pinababayad po nila yung kanilang mga citizens. Pero ang Pilipinas po, libre. Mula sa repatriation, sa swabbing, sa quarantine, at hanggang makarating po kayo sa inyong mga bahay. So door to door po talaga. And dahil po to, sabihin po ni Pangulong Duterte na of course ang ating mga OFW kailangan po talaga pangalagaan kayo at we just want to show na we will leave no one behind, na lahat po talaga ng ating mga kababayan ay inaalagaan natin. Hindi ho namimili ng oras ang serbisyo. Pag may kailangan gawin. Walang holiday para sa tao under the Duterte administration. Bakit po? Dahil hindi naman tumitigil ang pagkalinga at pag-arugahan ng ating Pangulo. At nagpapasalamat kami dahil kung wala ho kayo, wala din ho kami dito. So maraming salamat. Happy New Year sa ating lahat. Manigong bagong taon. Kasama namin silang nasilayan ng huling paglubog ng araw sa taong 2020. Kasama rin namin silang sinalubong ang pagsikat ng araw ng bagong taon na simbolo ng bagong pag-asa. Ito ang huling repatriation ng 2020 at una naman sa taong 2021. Sa kabuuan, mahigit 325,000 na ang mga OFW na naiuwi ng gobyerno ng Pilipinas mula nung pumutok ang pandemya hanggang matapos ang taong 2020. Patunay na kahit may krisis, holiday man o bakasyon, may gobyernong umaaksyon. Kaya laking pasasalamat po namin, sobrang nakaka-bless po kasi hindi po kami nahirapan mag-apply kasi napakababait po ng mga empleyado po sa Philippine Embassy natin. Kay Pangulong Duterte, malaking pasasalamat dahil natulungan kami mga OFW sa Bahrain para makabalik sa ating bansa. Sobrang sarap kasi gustong-gusto ko na talagang umuwi. Laking utang na loob ko talaga at pasasalamat
Dahil kung hindi, maraming salamat po, President Rodrigo Duterte. Isa pong the best na president actually. Mr. President, maraming salamat po sa inyo, sa kabutihan loob niyo po. Dahil sa inyo, nakauwi na po kami. Nakahinga na po kami ng maluwag. Wala na, sumakay kami sa aeroplano. Sobrang saya po kasi ngayon na po kami makakauwi. Isang malaking hamon para sa mga migranteng Pilipino ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, lalo pang pinahirap ng pandemya. Gayunpaman, ang ating gobyerno ay patuloy na nakaalalay para maghatid ng serbisyo at mapangalagaan ang inyong kapakanan. Sa lahat ng ating mga OFW at repatriates, makakaasa po kayo ng tunay na kalingat malasakit ng Administrasyong Duterte. Sabay-sabay po tayo sa muling pagbangon. Nung nag-positive po ako, hindi ko po alam kung saan po ako mapupunta, kung ano pong mangyayari sa akin. Iniisip mo pa po yung iba kamag-anak mo kung paano kung nahawaan ba sila. Si Angel Quitania from Auckland, Kalinga po. Kahit po na-isolate po ako, sobra pong nagpapasalamat ako doon. Lahat po ng needs ko, pre-provide naman po ng Hotel Kalinga. Mahigit isang taon na ang nakalipas nang magsimula ang pandemyang COVID-19. Ang pagkalat nito ay nagdulot ng matinding dagok sa buong mundo, kabilang na dito sa Pilipinas. Ngunit sa pamagitan ng iba't ibang hakbang na inilunsad ng gobyerno laban sa COVID-19, unti-unti nang nakakabangon ang bansa habang nilalabanan ang virus. Marso nung nakaraang taon, ipinatupad ng Administrasyong Duterte ang Phase 1 na National Action Plan against COVID-19. Layo nitong matugunan ang krisis sa kalusugan. At dahil dito ay nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa virus. Nakatuon din ang estratehiyang ito sa pag-iwas sa mga negatibong epekto ng COVID-19 sa pamagitan ng tuloy-tuloy na paghahatid ng pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Hulyo 2020. Nang ipatupad ang Phase 2 ng National Action Plan na nakatuon naman sa health at economic recovery ng bansa. Nakabatay ang estratehiyang ito sa Hammer and Dance Theory. Ang hammer ay tumutukoy sa pagkontrol ng kumakalat na virus tulad ng pagpapatupad ng mahigpit na community quarantine measures sa iba't ibang lugar. Habang ang dance naman ay tumutukoy sa pagpapagaan sa epekto ng pandemya sa ating ekonomiya. Sa pamagitan ng mga hakbang na ito, patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 habang unti-unting nagbubukas ang ekonomiya ng ating bansa. At ngayon, ang Phase 3 ng National Action Plan ay magsisilbing transition plan patungo sa new normal at paghahanda para sa Philippine National COVID-19 Vaccine Roadmap. Layunin din nito ang dahan-dahang pagbubukas ng magandang ekonomiya sa bansa.
Ang tatlong pangunahing estratehiya nito ay response, vaccination, at recovery. Sa response stage ng NAP3, nakatuon pa rin ito sa PDITRM strategy ng pamahalaan o ang prevent, detect, isolate, treat, reintegrate at mainstreaming to new normal. Patuloy pa ring ipapatupad ang zoning containment strategy or community quarantine sa mga lugar na may matataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ang apat na zoning classifications ay critical zone, containment zone, buffer zone, at areas outside buffer zone. Layunin nito na mapigilan ang pagkalat ng virus at ang epekto nito sa lokal na ekonomiya upang patuloy na magabayan ang bawat local government unit sa pagtugon sa COVID-19. Binuo ang Operation Listo Protocols at nakasaad dito ang step-by-step guide na maaaring ipatupad sa iba't ibang lungsod o munisipalidad. Ito ay nakabatay sa mga consolidated guidelines sa prevention, detect, isolation, treatment at reintegration. Sinusuportahan nito ang mga umiiral na programa at pagsisikap ng mga LGUs. Tuloy-tuloy din ang code visits o coordinated operations to defeat epidemic, isang patient at community-focused response strategy na sumusuporta rin sa mga LGUs lalo na doon sa mga may limitadong resources. Gayun din ang Oplan Kalinga program kung saan ililipat sa mas maayos na isolation facilities ang mga COVID-19 positive patients na walang sariling kwarto o banyo sa kanilang tahanan para sila ay ma-isolate. Ito ay upang mas lalong mapaigting ang isolation strategy ng gobyerno at mapigilan ang pagkalat ng sakit upang maging mas accessible sa lahat ang treatment services. Patuloy pa rin ang operasyon ng One Hospital Command Center o OHCC para mabilis na makatugon sa sinumang nangangailangan ng emergency quick response. Sa vaccination stage, nakaangkla ito sa 4 na operational phases: assess, plan, prepare, execute. Para sa assess at plan phase, narito ang mga sumusunod na estratehiya. Number 1, pagbuo ng mga mekanismo tulad ng Vaccines Expert Panel, National Immunization Technical Advisory Group at Health Technology Assessment Council para makapagsagawa ng scientific evaluation at selection ng vaccines. Number 2, pagkakaroon ng portfolio ng vaccines mula sa iba't ibang bansa. Number 3, pag-issue ng emergency use authority mula sa FDA. Number 4, pagbuo ng isang interagency vaccine cluster na may task groups at sub-task groups. Number 5, ang pag-mobilize sa private sector support para sa logistical at support services requirements. Number 6, ang pagkakaroon ng information system para sa profiling, screening, at registration ng mga eligible para sa bakuna, vaccinators, at ang mga supply chain facilities. Number 7, ang pagbuo ng monitoring at evaluation system. Para naman sa prepare phase, narito ang mga sumusunod na estratehiya. Number 1, ang pagkakaroon ng advance market commitments sa mga private vaccine developers at pagbibigay sa kanila ng advance payments kasama ang Asian Development Bank at World Bank na siyang mga financiers. Number 2, pagkakaroon ng mga diplomatic engagement para sa government-to-government at multilateral engagement. Number 3, pagkakaroon ng iba't ibang mode of financing, direct procurement through RA 9184, COVAX facility, multilateral loans, bilateral loans, private sector financing through a tripartite agreement. Number 4, capacity at capability building para sa mga pasilidad at vaccinators para sa vaccine storage at deployment. At para sa execute phase, ito ang mga sumusunod na estratehiya. Number 1, pagpapatupad ng information, education at communication campaign plan at social preparation ng vaccination mula national hanggang barangay level. Number 2, pagkakaroon ng geographical at sectoral prioritization criteria para sa vaccine deployment. Number 3, paggamit ng supplemental immunization activity mechanism for COVID-19 immunization. Number 4,
Nagkakaroon ng epektibong waste management system para sa collection, transport, treatment at disposal pagkatapos ng pagbabakuna. Para sa recovery stage, layunin nitong mabawasan ang COVID-19 transmissions habang unti-unting binubuksan ang ekonomiya ng bansa at makabangon mula sa mga economic losses. Habang di pa ganap na nawawala ang COVID-19, sisiguraduhin pa rin na ang bawat establishmento, malaki man o maliit, ay sumusunod sa minimum health standards at sa mga protocols na ipinapatupad upang patuloy na maprotektahan ang bawat isa. Ngayong 2021, ipatutupad ng pamahalaan ang Phase 4 ng National Action Plan. Dito ay pagpapatuloy at paiigtingin pa rin ang mga tugon at aksyon para mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino habang namumuhay sa gitna ng pandemya. Ilalatag din ang mga plano, paghahanda at pagpapatupad ng National Vaccine Roadmap. Many lives were lost and forever changed due to COVID-19 pandemic and several natural calamities. But through it all, we continue to survive and rise because of our unity, strength, and indomitable spirit as Filipinos. We should always have hope, even in darkness, poverty, and suffering. Ang National Action Plan ay patunay na may plano ang pamahalaan para sa kaligtasan, kalusugan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Inilunsad ito upang tayo ay makabangon mula sa mga epekto ng pandemya. Kaya mahalaga ang inyong kooperasyon at pagkakaisa. Basta sama-sama at laging handa. Kaya natin ito.